August 28 po sa Biyernes. Tigil operasyon na ang inyong ABS-CBN Regional. Ibig sabihin po ito, 12 local TV patrol, kasama na po ang inyong TV Patrol South sa aming pagbabalita. At nag-iba-iba man po ang mga reporter at news anchor, tuloy din po kami pinatuloy sa inyong mga tahanan sa loob po ng mahigit sa 2 dekada. At ngayong tuluyan na po kaming magpapaalam sa inyong kapamilya. Hayaan niyo po kami magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ito ang aming mga kasamahang journalist dito sa ABS-CBN Jensen na naging bahagi na ng ating misyon in the service of the Philippines. Panoorin natin. TV Patrol Southern Mindanao, TV Patrol North Mindanao. Sa Biyernes, August 28, kasado na ang final newscast ng 12 local TV Patrol sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang na ang TV Patrol South Central Mindanao, TV Patrol South Central Mindanao. Sa loob ng mahigit sa 2 dekada, ang TV Patrol South Central Mindanao ay bahagi na ng buhay ng marami nating kababayan. Makatabang po ba mo sa mga balita? Kaya ako matanakan ko TV Patrol sa kondisyon. Ako mga isuot sa mga nailing. Pero kaya siksik ko kasi pa ko bitaw. Wala sa kabalo. Ang ma-inform Ilang news anchors na ang nakasama sa programa na ilang reporters na kakilala. Kabilang na ang pinakabata sa lahat, si Kent Aprigana. Narito na mga nagbabagang balita sa oras na ito. Si Kent na dating contestant sa ABS-CBN Newscasting Competition, hindi inakalang matutupad ng ABS-CBN ang kanyang pangarap sa pamamahayag. Pinapulong na lang na-learn dito is kailangan mo ma-achieve yung perfection at the same time yung speed din at saka accuracy. Kwento ni Kent, hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan bilang reporter. Mahirap sa kanya ang ilang balitang kino-cover niya. Minsan may mga balita kami na na-touch yung aming mga hearts. Like for example, yung mga namatayan dahil sa aksidente. So, although meron kaming boses, pero para sa akin parang gusto ko pa sana na kung meron pa akong ma-i-offer sa kanila para mas ma-unfry pa yung kanilang pakiramdam. And also yung mga tao na kabalita namin na yung nasa suppress, na a-abuse yung mga kinunan ng boses ng karapatan. Every night parang after namin ng pills, yun yung naisip ko na parang nababother ako na ano pa ba pwede kong matulong sa kanila para mabuti pa yung kanilang buhay. Pero sa pagiging mamamahayag, ulan si Kent sa katotohanang malaki ang kanyang responsibilidad para maging boses ng mamamayan. Nung pagpasok sa ABS, ang baon ko lang nun is pangarap, dedikasyon. Pero ngayon na paalis na ako, marami talaga akong babaunin sa ABS. Lalo na yung part na kasi itong ABS parang siya yung naging susi para mamulat yung mga mata ko sa nangyayari sa ating lipunan, lokal man or national or international. So yun parang nag-iba yung pananaw ko sa buhay. Sa loob ng isang taon niya bilang reporter ng ABS-CBN News, gumawa ng pangalan si Kent bilang batang mamamahayag. The details from our correspondent, Kent Brigada. Kent, can you describe which mall this is and what happened? Pero babaunin ni Kent ang kanyang mga natutunan sa ABS-CBN. Huwag kayong panghinaan ng loob, lalo na ngayong pandemic. Kahit na may kinakaharapan tayong mga problema sa ating lipunan, sa ating gobyerno, at saka sa ating sarili, yun lang, kailangan meron lang tayong faith, magtiwala lang tayo sa ating sarili at huwag kalimutan na manalig sa Diyos. Yan tuloy pa ba ang sunog hanggang ngayon? Karen at Julius, may sunog pa rin sa loob ng ground floor ng Cayetano Mall matapos itong muling sumiklab. Produkto din newscasting competition ng ABS-CBN ang reporter na si Ian Magumpit. 3 taon na siya sa ABS-CBN News. The best part din is yung hearing stories good, success stories ng mga tao, tsaka mas nakita ko yung kung ano yung takbo ng gobyerno, may good side and bad side. Ganun, mas nababalanse ko yung mga bagay-bagay na sa tingin ko after
ABS-CBN, kung saan man tayo magpapunta, we will be very strong and firm na tao. Sa loob ng 3 taon, malawak na rin ang karanasan niya mula sa pagiging reporter at news anchor ng Magandang Umaga South Central Mindanao hanggang sa national news. Mas nafe-feel kung gaano ka-importante yung role namin bilang reporter kasi yung boses ng mga common na tao hindi naririnig sa taas eh. Pero pag ibabalita mo na, mapupukaw yung attention nila. Ang mga training, skills at values na natutunan niya bilang ABS-CBN News reporter mananatili na sa kanya saan man siya mapunta pagkatapos ng misyon niya sa ABS-CBN. Kahit sa 3 taon lang ako na malagi as reporter and as host sa morning show, ang dami ko talagang natutunan na forever sa kahit saan man na employer ang bumagsak, hindi mawawala sa akin yun, yung values ng ABS-CBN. Once a kapamilya, always a kapamilya. Pinaka-senior naman sa lahat ng reporter si ABS-CBN correspondent Francis Canlas. Nagsimula siya bilang cameraman hanggang sa naging reporter at naging associate producer ng Magandang Umaga South Central Mindanao. Naging news anchor din siya ng TV Patrol Sock Sergeant at sa MUS. Natupad din ni Francis ang kanyang pangarap na maging isang direktor. Naranasan kong maging direktor. Naranasan ko na iba-ibahin yung mga anggulo, naranasan ko rin yung magsulat, mag-produce ng isang segment sa MUS. Isa itong mission na mabago mo ang pananaw ng isang tao sa kanyang buhay at sa lipunan. Kwento ni Francis, malaki ang nabago sa kanyang buhay mula nang pumasok siya sa ABS-CBN. Wala, nag-aabang na ng mga tao sa kanto. Hanggang sa siguro na-bore ako na ganitong buhay, ganyan lang buhay, nagtrabaho, nagsikap na magtrabaho, hanggang sa naipasok na sa ABS-CBN, doon na talaga yung pinakamalaking nagbago sa buhay ko. Natuto kong magdisiplina sa sarili ko, natuto kong control yung temper ko, yung ugali ko, na ibago ko. Sa personal na aspeto yan, sa buhay. Ang dating tambay sa kanto, ngayon nagpagtanggol na ng mga Pilipino. Sa trabaho ito, pwede mong ilagay yung sarili mo sa mata ng iba. Pwede mong ilagay yung sarili mo sa kung anong sitwasyon meron ng isang tao. Pwede mong ilagay yung sarili mo sa sapatos nila. Pwede mong lakarin yung lakad nila. Pwede mong masilip yung buhay nila. Delikado man ang deployment bilang reporter, hindi ito inurungan ni Francis Canlas. Kung ang iba, kung may nangyari, yung iba, paalis. Kami papasok. May sunog, lahat, tatakbuhan, palabas, kami papasok. Sina Francis, Yen, Kent at iba pang naging ABS-CBN reporters sa nakaraan. Kay man ang kanilang karanasan bilang mamamahayag, lahat sila iisa ang misyon, ang makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Isang bagay na pinagpapasalamat nila dahil sa isang pagkakataon na hindi sa lahat na ibibigay. Gusto lang po namin magpasalamat, hindi kayo bumitiw, pinanood nyo pa rin kami. Maraming salamat, kapamilya. Maraming salamat, kapamilya. Sa huli, baguhan man o veteranong reporter ng ABS-CBN Regional, lahat sila buong pusong naglingkod sa mga Pilipino. Lahat sila mission accomplished para sa inyo, mga kapamilya. At isa pong karangalan bilang isang mamamahayag din na makasama po ang makatrabaho ang iba pang mga mamamahayag sa 12 TV Patrol, local TV Patrol program sa iba't ibang panig ng ating bansa. Sa inyong lahat mga kapamilya, maraming salamat.